So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, meron pong mga kumakalat na chismis na kesyo nananakot daw po ang administrasyon at ginagawa lang daw po nilang way itong issue ng International Criminal Court para daw po pagtakpan ang issue na kinakaharap ni President Bongbong Marcos sa bicameral. Patungkol nga daw po sa mga nawawalang pondo. Which is, hindi naman po totoo na merong nawawala. Hindi po totoo na merong mga blanco. Dahil ipinakita ko nga po sa inyo na meron pong mga budget, yung mga blankong draft na pinakita ni former President Duterte. Anyway, mga minamahal, ito kasi yung balita. Panood muna natin sa inyo para mag-gets nyo yung context. Nang makipag-usap ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC sa gitna ng gumugulong nitong investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla. Sa panayam ng news agency na Reuters, sinabi ni Remulla na gagawin ang dialogo sa lalong madaling panahon sa isang maayos na paraan at para sa diwa ng pagkakaisa. Hindi naman daw ipinagbabawal ng batas ang pakikipagtulungan sa isang international tribunal. Pero may mga area anyang maaring pagtulungan ng Pilipinas at ICC. Nang tanungin sa posibilidad na pagsapi muli ng bansa sa ICC, sabi ni Remulla, ibang issue pa raw ito. Sa ngayon, sinisimula na raw ang pagtukoy sa limitasyon ng pagiging isang non-member ng ICC. Pati na rin ang saklaw sa mga krimeng naganap bago ang pagkalas ng Pilipinas noong Administrasyong Duterte. Maaari rin daw makatulong ang ICC sa pagpapabilis ng sariling investigasyon ng Pilipinas sa war on drugs. Sinusubukan ng GMA Integrated News na puna ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay rito. Alright. So ang sabi dito sa balita mga minamahal, DOJ Secretary Remulla nakatakdang makipag-usap sa ICC kaugnay sa investigasyon sa drug war. Actually, itong development na to, para sa akin maganda. Kasi you know ito yung mga nakaraang balita. Pakita ko sa inyo Yan Kita ninyo? Ano nakalagay dyan? Sabi dito, ICC reject Philippines final appeal against drug war investigation. So, nung mga nakaraang taon, 2 years ago, ang sabi ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, na kapag pumunta ang ICC dito sa bansang Pilipinas, abay, kanila daw po itong itatakwil. Kanila daw po itong itataboy. Diyan pa lamang daw po sa NAIA, sa international airport natin, itataboy na daw po nila ang ICC kung sakaling meron man daw pong pumunta na tagapagtayo nito or kung sino man na tumitindig dito nga po sa ICC. Pero ngayon, ito yung balita. Philippine signals softer stance on ICC drug war probe open to cooperate. Actually, this is a very good development. Dahil para napapanagot kahit papaano, yung humigit kumulang 30,000 mga minamahal na mga Filipino na namatay during the war on drugs campaign ni former President Duterte na walang idinaan sa due process. Naintindihan ninyo? Actually, para sa akin, walang problema sa kanyang plataforma na war on drugs. As long as sana naman na-implement, na-execute ng maayos. Kaso anong problema dito? Even mga sanggol, mga inosente, nadamay. Dahil yung mga pulis, tinuruan nila na maging kriminal because of drug money. Pero, ngayon, ang pinapakalat ng mga DDS na kaya daw po umugong yung issue dito sa ICC, kaya daw po pinaugong ng gobyerno ang issue sa ICC para daw po kalimutan ang issue ng ating presidente sa BICAM. Pero para sa akin, mukhang mali. Kasi base sa aking pagkakaintindi, I think hinog na, mga minamahal, yung mga ebidensya. Kaya ready na silang makipag-cooperate. In my own perception, opinion, comments, para sa akin, I think hindi to para matabunan yung issue ng ating presidente
sa di umano'y blankong bicameral dahil hindi naman talaga blanco yun. Alam natin yan dahil nakalagay naman mismo sa website at open po yan sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, yung Department of Budget and Management. Open yan sa sambayanang Pilipino. Yung punto natin dito, mga minamahal, kaya siguro medyo uminit, nagkaroon ng kooperasyon. Yung Department of Justice natin, it is not because mukhang hinog na yung mga ebidensyang nakalap. Kasi ano yung sabi ni former Senator Antonio Trillanes na medyo matatagalan yung ICC kasi gusto nila yung ebidensya siksik. 'Di ba? Pero para sa akin, siguro I think tapos na yung kanilang ginawang intel, tapos na yung investigation nila, nakakuha na tayo ng sapat na ebidensya. Pansinin ninyo, nakailang beses na hearing, 'di ba? Sapat na yung sinabi na share or baka nang dahil din to kay Arturo Edgar Matubato na nandoon na din, 'di ba? Sa ICC, lalo pat, lumipad siya ng ibang bansa nang walang nakakaalam at iba ang daladalang pangalan. So I think kaya umugong itong issue patungkol sa International Criminal Court na ready na daw pong makipag-cooperate ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan, maybe because of Edgar Matubato na nagsumbong doon with matching evidence, samahan pa ng mga hearing dito sa Pilipinas at mga admission na ginawa ni former President Duterte. So, para sa akin, mas valid na reason yun eh. Kaysa dito na gagawin nilang issue na kesyo hindi daw po ang presidente na kesyo daw po ginagawa nilang issue yung ICC kasi gusto daw pong matabunan ang issue ng ating presidente. Pero para sa akin, hindi pwedeng gawing valid reason yun. Yung issue sa bicameral na blankong papers, I think mas suitable yung kung babasihan natin yung mga past, 'di ba? Kasi nagkaroon naman ng mga sunod-sunod na hearing tapos pumunta pa si Edgar Matubato sa ibang bansa and I think nandoon na yan sa ICC para magsumbong. So I think hinog na yung kanilang ebidensya, hindi katulad sa sinasabi, tinutukoy ng mga DDS na gusto lamang daw pong matabunan ng presidente ang kanyang issue sa mga blankong dokumento. Di ba? Kayo, sa tingin ninyo, ano sa palagay ninyo, mga minamahal? Kayo gusto kong marinig ang komento ninyo. Kasi, para sa akin, kung pagbabasihan naman talaga natin yung mga past, mga minamahal, merong connect the dots. Hindi mo pwedeng i-connect na, dahil lang sa BICAM, kaya na-issue yung ICC para matabunan yung issue. Hindi eh. Para sa akin, hinog na yung ebidensya. Sobrang hinog na. Doon pa lamang, di ba, kay Edgar Matubato na lumipad ng ibang bansa, dala ang ibang pangalan, change ng name, pati passport. Tapos, sunod-sunod na hearing, di ba? Tapos, yung isinumbong ni Trillanes, diba? Yung mga 5 merong blue notice ng ICC. So I think para sa akin probably hinog na ang ebidensya. Kaya nasabi ni DOJ Secretary Boying Remulla na gusto na nilang makipag-usap. Meron nang nakatakdang pakikipag-usap ang Pilipinas, ang gobyerno dito sa International Criminal Court. Kasi hindi pwedeng hindi mapanagot eh. Yung may kasalanan, lalo pat, buhay ang nakasalalay dito at mga inosenteng tao na nadamay sa wrong implementation ng war on drugs. Nagigets ninyo, mga minamahal? 'Di ba? So, I think maganda, good development to na nahinog yung ebidensya laban sa former president, lalo pat ang dami niya ding admission, 'di ba? Sa sobrang dami niyang admission, lahat yan na intact sa isang folder. At lahat yan, lalo pat yung hearing, nagkaroon ng copies, yung ICC. Diba? So probably, para sa akin, yun yung naging mitya. Kaya, siguro, I think, ready na ang gobyerno na makipag-ugnayan sa investigasyon ng International Criminal Court. Alright? So anyway, mga minamahal, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. Diba? Para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na video. At lagi kayo nangunguna sa ating mga balitang ibinabalita. Alright? It's me again, mga minamahal, Alicia Nyo.
at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat sa inyong mga minamahal sa pagsuporta sa ating munting channel. Subscribe na lamang po kayo. Ingat mga kababayan.